Congratulations po sa buong cast and the General's Daughter. This question goes to Angel Seed. So Angel, you did a lot of shows before. From the past talaga may teleserye na movies, but how is this different from all the shows that you did? Hello po. First teleserye ko po sa Under Dreamscape. So, yon iba na po sa akin yon. At yung makasama ko po ang mga bigating artista sabay-sabay sa isang show, ibang, doon pa lang malalaman mo na, ay, napaka-importante ng teleserye na to. So, kailangan mo mag-step up talaga. At kagaya ng sinabi mo, ang dami kong nagawang rules, pero pasasabi ko na, I think ito yung complicated na character na gagawin ko. Mahirap po siya. Actually, mga characters po namin mahirap gawin. Pero fun, kasi yung mga ka-eksena ko po, ang gagaling umarte, so nakakakuha po ako sa kanila ng emosyon. Ganyan. So, iba po eh. And si Direk Manny Palo kasi is brilliant. Ang swerte namin na nagkaroon kami ng director na alam niya kung anong gagawin. Siya kasi yung kaya niya kami i-control lahat. Kasi kahit na anong sabihin namin sa kanya, memorize niya yung script, so hindi na namin siya maloloko. So, alam niya kung ano yung gagawin niya sa bawat eksena, kaya ang bilis-bilis din niya mag-shoot. Natatapos namin yung schedule namin. Plus, ang gaang din niya katrabaho. Sabi ng iba, terror daw sa Direk Manny. Ay, super gel! Super gel! Siguro pag may mali ka, ganun, or siguro bad day lang siguro sa Direk, pero he's really nice, actually. Ang bait ni Direk at maalaga siya sa mga tao. Minsan pinapagtatawanan na yung pag nagwawala siya, pero part niya na yun eh. Parang, hindi pwedeng hindi. Boring. Boring yung set. At umpisa pa lang sinabi niya, walang diva sa inyo ah. Ako lang ang diva. Kaya siya lang ang diva. Perfectionist siya, Gel, di ba? Happy birthday, Direk! Perfectionist Gel, no? In the whole cast. Perfectionist. He doesn't settle for less. Hindi siya bossy eh. Bibigyan kanya ng, like sa amin po, hindi siya yung, gawin mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Si Direk, yung hahayaan kanya mo nang ibigay kung anong tingin mong character mo, tapos siguro pag kailangan mo ng tips, pwede mo siyang kausapin or kakausapin ka niya ng maayos. Sobrang supportive talaga niya at hawakan pa niya yung kamay mo, makipagtitigan pa siya para mabigay yung tamang emosyon talaga. Uy, ibang-iba na sa Direk Manny dito. Ikaw pala ang nagbago, Direk, ha? Hindi ka naman nakakapunta sa set ko, ha? Birthday niya, inaano ko siya. Actually, oh? Ay, Hindi ko po alam kung ba't hindi hinahawakan yung kamay niyo, pero Response? Ikaw nga mag-handle ng mga gatong artista. Kasi nagkunsa, nag-i-enjoy ako. Hindi ka malakas-lakas, Diyos ko po. Okay. Ano mo ba yung mga yan? Kapag actors on the set, pag pinagsama-sama mo sila, lahat sila may opinion. I know. Dahil sila may gustong sabihin. Kapag talagang mahina-hina, Diyos ko po, kalahating araw, puro diskusyon ang mangyayari. Collaborative Kaya para matapos to, namin, diba? sabi ko sa kanila, oy, tumahimik kayong lahat. Ito ang gagawin natin. Masunurin naman. Kala ko tumatawag na sa mga writer para questionin yung eksena. Di ba? And that's why they're good, no? Makita mo naman, they're larger than life. Tapos pinagsama-sama mo sila. Diba? Ang lalaki, ang uhusay, ang tatalino. Diyos ko po, ang iingay. Kaya kapag talagang hindi... Well, yun na yun. Direk Marvin, hindi ka, medyo first time mong ganito kalaking cast na makatrabaho. Sa experience ko as a director, ngayon pa lang talaga yung malaking setup, malaking cast. So, na-overwhelmed din ako. Pero si Direk Mervin, nakapati ka na yan. Kasi nakakatawa ko pa siya na AD pa lang siya ni Direk Rory. Siya favorite AD ko kasi napaka-organized niya. Tapos ang galing niya makisama sa mga tao. Love siya ng boys, love siya ng mga artista, love siya ng lahat. First year kasi sa Dreamscape eh, Direk, no? First time mo. Gusto ko yung TikTok version nila. Go po! Thank you si Sir Deo and the rest of the Dreamscape group. Salamat po for having me. And thank you. Oo. Okay. Before the next question, I'd like to, alam mo, grabe niya kamahalang the General's Daughter. The head of corporate PR is here. Sir Kane Choa! Thank you for staying! And of course, our dear friend, acknowledge ko lang, Miss Viana. Thank you ha. Miss Viana is right there. Thank you for joining us. Okay, last two? Last two questions, partner. Naka-jogging pants ka, Aaron? Charot. Si
Sinita ko talaga. We have a question from Jude Cartalaba of Uniquely People. Go! Hi, good afternoon. Congratulations. I'd like to address a question to the three mothers. I'm more interested on what are the different levels of love that you've given to your child, to the characters that your mother to. Ang ganda naman ng tanong. Okay, the three mothers, Yula, Maricel, and Janice. Kung ano yung Level different levels ng love kay Angel? No, yeah. Sa totoong buhay. No, sa character. Anong klaseng nanay ka, Janice? Anong klase? Ito, Oo. walang kwenta. Bad ka? Ay, naikwento mo Hindi, iba. okay, Angel. Walang kwenta kasi here we don't have a relationship. Like I said in the AVP, the only reason why I am tolerating her or I am being nice to her is because of my love for my husband. Kasi obsessed ako po. Obsessed ako sa'yo. Obsessed ako sa kanya. Bigla ng liit ng lambot sa Diba? So, syempre, nag-iiba yung levels kasi first, parang teacher, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan. Then it becomes a partnership kasi may mission tayo. And then, nagiging disgust, and after a while, it becomes hate. Medyo iba pala talaga ang character mo, ang role mo dito. Maganda yung mga memes. Miss J. I'm sure. Yeah. Masama ang ugali ko dito. For now, sa mapapanood namin in the next few days. So far. Parang hindi magbabago. Ayun na. Miss Yu, the question ni Jude. Ako yung kind of mother na very hopeful na magandang mangyayari sa buhay-buhay. Aba, ibang-iba sa The Goods. Yes. Oo. Inis na inis ako sa character ko. No? Correct. Buti nga, Pakulaw. nasunog si Olivia. Kagagawan niya. Inis ako sa kanya, di ba? Ito naman, mapagmahal. Sobrang mapagmahal sa adopted daughter. And touchy-feely na kind of mother. Kasi siguro, merong history ng nawala yung anak ng bata pa. Siguro kaya dito, buhos siya. Lagi niyang, hindi siya madamot magsabi ng I love you, mag-ingat ka, ganyan-ganyan. And very concerned na mother. Pero at the same time, hindi siya yung nagdidikta. Hinahayaan niya kung ano yung feelings ng tao, kahit man lang kay Albert sa asawa. May opinion siya. Sasabihin niya kung anong tingin niya, sinasabi niya yung side na ganito, yung side na kabila, and then bahala ka mag-decide. Ganon siyang klaseng nanay. Reasonable pala yung Yes, mamam na yes. kakapitan ko ng mga Oo. nanay. Mukha siyang weakling pero hindi. Kapag tinatawag ng pagkakataon, siya nag-step up. At nagsasayaw, step up. Thank you, Miss Yu. Inay Mary, anong klaseng ina si... anong tawag sa ito? Ano pang character name mo, Inay? Ako si Sabel. Manang Isabel. Okay. Bata pa si Isabel. Manang na nga si Sabel. Mapagmahal siyang nanay sa kanyang anak. Isa ng anak niya, si Arjo. Interesting yung plot niyo, no? Ang pangalan ni Arjo dito, Elijah. So, Eli. Kaya, konting lang niya. Arch. Elijah. Yung pag meron kami Excel ng dalawa, palaging, nanang. Di ba? Sana balik na si Diyosa kasi, gano'n. Ang tawag niya kasi kay Angel, Diyosa. Dahil maganda. Alam niyo na, It's a date. Spoiler alert yata yun na. Spoiler alert yata yun. It's a date, ha? Kinilig naman ako doon. Pero talaga, ang tawag niya, Diyosa. Siya nagpangalan kay Angel. Marireveal din yung kung sinong tatay. Or, hindi pwede. Parang gusto mo pa Ay, wag na. Sabi ko nga na, wag na. Basta mag-ina kayo. Wag agad. Pilot sa 21st. Ay, no. Pasensya na. Tara naman. Hindi maganda ka, pero maganda. Panoorin niyo kasi. Naman po. Hindi mo kami mapapahiya.
Follow up kay Mr. Jude? Okay, now partner, we are down to our last Yeah, question. and who would that be? And that killer question will come from the Diyosa herself.